Ngayon po mga kaprobinsya, magkatay naman kami ng pabo. Maglitson kami ng pabo ngayon. Tapos yung lalaki lang yung katayin namin. Bawasan po namin yung mga lalaki namin dyan kasi kakaunti lang yung mga babae natin. Tapos kung sobrang dami yung lalaki, posibleng mamatay yung babae kasi pagtulungan nila, pagkasahan nila. At may mga nag-itlog na po dito. Halo-halo yung itlog dito mga kaprobinsya. Ito po pabo at saka pato. Dito po may manok oh. Ito pabo. Ayan, sana mapisa yan. Yung laki ng manokan eh. Uy! Isog yung kay isog. Isog kanok. Yan po oh. Ilan lang yung babae nating pabo. Tapos yung lalaki marami. Sa 2, 3, 4, 5, 6. Yan, 6. Tapos yung babae natin dyan mukhang hindi na umabot ng 10. So kailangan pa natin lang bawasan. May mga lalaki pa tayo na nasa labas. At may naglimlim dito. Marami kaya sa itlog na nilimliman. Yung puno ka. Mag itlog mo ko eh. Okay. Good job. Kasi itlog ng pabo. Tapos meron pa dito. Yan. Itlog ng pato mga kaprobinsya. May mga pato din tayo na nasa labas lang na malagi. Andun. Sunod na magkatay tayo, pwede pato naman yung katay natin. Litson lang. Mas gusto ko po yung litson kaysa adobo. Dati po balak natin na dito sana maglagay ng bakod para sa ating mga maliit na kambing. Pero mahirap dito kasi gumalaw yung lupa. Mahirap yung area namin dito kasi pag may tuloy-tuloy na pag-ulan, ang mangyayari sa area namin gumalaw, gumuho. Pag tingnan nyo po, may malaking biyak dito. Dati wala pong ganyan. Hindi po ganito yung itsura sa ating lupa dito dati. Pati yung kubo natin dyan, hindi po ganyan yung itsura. Nagkaganyan lang yan nung may tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa aming area. Tapos yung kawayan namin, kinuhaan namin, hinarbisan para hindi masyadong mabigat. Kasi pag mabigat yan, ang mangyari, malaki ang posibilidad na matumba yan. Dahil sa ilalim, parang na kuha na yung lupa sa tuwing may baha. So binawasan, hinarbis yung iba. Hindi naman yan mamatay kasi napakadali lamang sumibol sa kanilang mga saha or dabong. Pag hindi po kayo taga probinsya, pag tingnan natin yung kawayan, mukhang malabong makain yung kanyang saha. Pero pag alam po natin, pag tayo po ay taga probinsya, alam po natin na yung saha ng kawayan pwedeng makain kasi malambot pa yan. Masarap yan. Haluan ng gata. Tingnan natin kung may mga saha ba dyan or dabong ang tawag dito sa amin. Kung may makita tayo, pwede natin ipakuha tapos gulayin. Dati mga kaprobinsya, napakarami sa ating mga alagang pato dito at saka pabo. Pero unti-unti po natin binawasan. Inulam yung iba. Yan oh. Pero pag mag-itlog sila, napakadali lang nilang lumami kasi maramihan po pag sila yung itlog, tapos magaling po sila mag-itlog. Yung gansa natin may mga itlog sana yan pero hindi napisa. Lalo na pag palaging umuulan, hindi mapisa yung itlog ng gansa. Kasi ang ugali po ng gansa, pagkatapos lang kumain, maligo. Tapos dumiretso sa itlog nila. So ang mangyari, masira yung itlog nila, hindi mapisa, mabulok lang. Marami na sana yan pag mapisa pa yung mga itlog sa ating mga gansa dyan. Tapos yung iba, inatake ng aso. Lalo na nasira na yung bako natin dyan. Malaya sila makalabas-pasok. Andito lang sila oh. Medyo marami-rami na rin yung nakatay natin sa kaila.
si Boss Villa, pag pumunta dito, magpalit siya tayo ng mingala para makatikim siya kung ano yung lasa. Yung kambing natin nahulog sa sapa, inakala natin na mamatay na yan, pero nakasurvive lang siya mga kaprobinsya. Hindi naman siya pumunta dun sa mga maraming napier. Dito lang siya ikot-ikot, at sa tingin namin maka-recover na yan kasi hindi siya masyadong matamlay. Yung iba din nating kambing, yung dalawa, mga maganda na po yung balahibo nila. Yung kulay itim andon pinastol, pwede na nga katayin mga kaprobinsya, pero sayang po yung kambing na yan, anak po ni Dayan yung isa, at potential po yan na lumaki pa ng gusto kung patagalin natin, kung alagaan natin ng matagal, hindi natin katayin agad. Anak po yan ni Dayan dati po napaka-bansot lang yan. Tapos yung kulay itim natin kambing, malakas na rin kumain, tuloy-tuloy na yan. Ito, nakala din natin ito na mamatay ito kasi pinurga po sa ating mga kasama. Tapos pagkapayat po niya, kaya nakala po nila na overdose, parang lasing, matumba lang pag tumayo at hindi na kumain. Pero pagdating ng mga ilang araw, na kondisyon nagbalik, malakas na nga siyang kumain, lalo na yung isa na kulay itim. Dati nilagay lang namin siya doon, hinalo sa ating mga babaeng kambing. Napansin po namin na malakas na siyang kumasta, hindi pwede pag ihalo lang natin doon, baka makasanan yung mga babae ng kambing natin at mga kapatid po niya yung andon. Yung ira natin dito mga kaprobinsya, ipararo natin to para magtanim tayong mais dito. Hindi tayo sinwerte sa ating luya, bumasak na yung husto ng presyo, tapos hindi pa natin na tanggalan ng damo. Ang resulta, unti-unti lang namatay yung mga luya natin. Pero alam po namin na may mga laman pa yan. Pag ipalaro namin yan, kunin namin yung mga laman nila at hindi naman yan basa-basang masira. Pwede tayo magtanim ulit ng luya, pero doon lang sa sako. Dahang bunga daw, dahang bunga itong talong nadaot, kinain ng uod yung mga talong namin mga kaprobinsya. Mukhang nangahulog lang yung mga bunga sa ating kalabasa dito mga kaprobinsya. Wala tayong nakitang malaking bunga. Ito po yung mga niyog natin mga kaprobinsya. Yan po ang pinakauna nating tanim dito. Malaki na. Yung iba may mga bulok na. Yan po ang magandang kuhaan ng tuba kasi malaki. Mga isang taon mula ngayon siguro mga kaprobinsya, mukhang makakita na tayo ng mga bunga sa ating mga niyog na tinanim dito. Mas huli pang natanim natin yung ating niyog doon, yung nasa harapan sa ating kubo, pero yung mga niyog na yan, mga dwarf po yan, kaya napakadali lang namunga. Ito tumagal to, hindi to katulad ng dwarf na maliit lang yung katawan. Sa katawan pa lang malaki na, tapos maraming bulok isa, dalawa. Siya po yung kaunahan dito na nagkaroon ng bulok. Bulok po ang tawag dito sa amin yung ganyan. Sila yung mga kapalit sa mga niyog na naputol natin. Tapos kung magpagawa tayo ulit ng bagong bahay para sa ating kambing, magputol naman tayo ng another niyog. Dito sa amin ngayon mga kaprobinsya, pag may malaki tayong lupa tapos may mga tanim tayo, ang mahirap dito sa amin yung tao, kasi wala ng tao na makuha para gawing taga-linis sa ating mga tanim, lalo na ngayon na season sa pag-harvest ng tubo. Tapos yung pag-harvest ng tubo, medyo malaki yung kita nila kung doon sila sa tubuhan magtrabaho, kung tapasiro ba yung taga-harvest ng tubo. Yung iba din nagtrabaho na construction, so wala na. Yung mga tao dati na nagtrabaho sa tubuhan, wala na dito, nang langyaw na. Parang wala nang gusto magtrabaho ba sa mga tubuhan kasi mainit yan, hindi basta-basta yung ganyang trabaho. Dito sa amin yung nag-harvest ng tubo dyan,
mga babae. Dati nung mga bata pa kami, hindi yan nangyari dito sa amin na may mga babae na nagtapas ng tubo. Except kung tinapok or per tapok yung bayad. Pero pag per tons, puro mga lalaki yan. Pati doon sa area ng Kapitana, kulang na din sa mga tao doon. Kaya dito sa amin, pag may malaking tubuhan tayo or malaking area, isa sa mga problema yung tao. Kasi hindi natin pwedeng trabuhin yung area natin kung mag-isa lang tayo mga kaprobinsya. Kailangan natin ng mga kasama. Basta mahirap yung trabaho mga kaprobinsya, wala po talagang gustong magtrabaho sa ganyan. Sa ngayon po, ang isa sa mga problema sa mga farmers ngayon, yung kakulangan sa tao. Tapos yung presyo ng asukal bumaba. Marami ngayong umaaray ng mga farmers na nagtatanim ng tubo. Parang katulad din sa pag-alaga ng baboy ba. Yung feeds mahal mga kaprobinsya. Tapos pag tayo yung bumili ng kare doon sa palengke, mahal. So hindi balanse. Hindi balanse yung sitwasyon natin dito. Kawawa yung mga farmers. Yung baka natin oh. Pinalabas naman yung ari niya. Pero nung may pumunta dito para mapakasta, hindi na lumabas yung kanyang ari. Wala na. So, ang maganda siguro sa kanya mga kaprobinsya, pakastahin sa tuwing umaga. Wala siyang nagawa sa mga nakaraan po. Hindi siya nakakasta. Hindi naman namin masabi na bata pa siya kasi edad lang sila ni Limer. Tapos nakakasta naman siya ng isang bisis dito nung may pumunta. Pero sa mga nakaraan nang may pumunta dito para mapakasta, hindi niya nakayanang umiskor. Ba, dinis siya. Hangol magkasi ang similya ba sa kanyang lahi. Ayaw niyang ipamigay yung kanyang lahi. Doon lang niya sa salahig nilagay. Magkahan eh. Malaki po yung kanyang pasong. Siya yung backup sana ni Limer, pero pag palagi siyang ganyan, sayang. Kung hindi makakasa si Limer, paiay lang natin pag mga baka natin yung magrandi dito. Si Rigor, bata pa, hindi pa yan pwede. Tapos ayaw ko naman na si Rigor makakasa sa ating mga baka dito kasi upgraded lang siya. Baka doon magmana sa kanyang lula. At maliit lang siya mga kaprobinsya. Ang isa nating baka dyan na gusto nating gawing backup ni Limer pag lumaki yon, yung si Bitas Puti. Napakagwapo niya. Malaki yung mga binti. Yung lahi niya galing po sa Batangas, yung nanay niya si Quinay. Kaya kung sakaling lumaki yon, yung baka na yan, siya po yung gawin nating backup ni Limer dito. Si Rigor gatuntuon na po nagpa gawas niya hangkuan, buhi. Masikip na yung tali niya sa pano. Masikip na yung busal niya. Yung isa, wala pa to isang taon, 9 na buwan yung isa nating baka. Maaga po natin siyang winalay mga kaprobinsya kasi yung nanay niya buntis, at saka kawawa po pag hindi natin siya iwalay agad pag buntis yung nanay. Yung isa nating baka dyan na si Batang, nakasan siya ni Limer sa mga nakaraang buwan. Kung sakaling ipacheck natin yan, kung sakaling mabuntis yan, by February natin yan ipacheck. Kung mabuntis, pwede nang iwalay yung kanyang anak. Nung may kumprador na pumunta dito mga kaprobinsya, mas gwapo daw to si Junior Pogi kumpara kay Rigor. Kasi matangkad, tangkad naman siya. Pero mas mataba lang si Rigor sa ngayon. Tapos malaki yung binti niya. Dati ito hindi ito napahimas. Hanggang ngayon. Ayaw pahimas oh. Oh, may lap. Kasi yung mga kasama natin dito, pagkatapos pagbigay ng pagkain, tama na. Pero si Rigor oh. Butan pa si Rigor. Oh. Yan, nagpahimas lang si Rigor. Si Marites dati po, nung hindi pa siya buntis, sinakyan namin yan. Ano kaya yung magiging resulta ni Marites mga kaprobinsya? Kasi maliit lang siya na baka. Tapos
Si Lemer yung nakakasa sa kanya. Ano kaya yung magiging itsura sa kanyang anak? Nakala namin yung una na hindi siya mabuntis mga kaprobinsya. Kasi isang bisis lang siya nakasama ni Lemer. Lumalaw na yung anak niya oh, sa loob. Baka na yun. Oh. Lumalaw na oh. Sikat-sikat na ba? Napakadali lang ng panahon mga kaprobinsya. Alala ko po, nung maliit pa siya, doon namin siya nilagay oh, sa kabila. Tapos may nag-comment yung isa na sa ating mga taga-subaybay, si Ma'am Dayanhan. Sabi niya, gusto niya Marimar yung pangalan. So Marimar po yung pinangalan natin sa ating baka. Siya po yung nagbigay ng pangalan sa ating baka. Si Ma'am Dayanhan. Ma'am, shout out po sa inyo. Tapos ngayon, buntis na siya. Kung ako lang yung masunod, gusto ko po lalaki yung kanyang anak. Kung sakaling babae yung kanyang anak, tapos magandang klase, pag magmana kay Lemer, pwede naman natin pagkasahan sa ating baka dyan na si Bitas Puti or ipaiay natin. Yun po ang sistema natin dito. So, kailangan po natin ng dalawang lalaki na taga-kasta. Yung mga lahi ni Lemer, hindi na po pwede nating pagkasahan ni Lemer. So, ipaiay lang natin. Kung lalaki yung anak niya mga kaprobinsya, mukhang yun po ang panahon na ibinta na natin. Bagong walay. Kasi marami na po. Sa ngayon may 4 tayo na lalaki na mga maliliit. Kasama si Rigor at si Junior Pugi. Tapos kung mga anak siya na lalaki, 5 na. Tapos hindi pa tayo sigurado sa anak sa ating puti na baka. Baka lalaki din. Maging 6 kung sakali. Kung sakali na lalaki. So pwede na siguro. Mga anak siya by March. So next year pwede na ibinta yung kanyang anak bagong walay kung lalaki. Pero kung babae, depende lang sa itsura, depende lang sa resulta sa kanyang anak. Babae to, nagpasakay lang to sa atin dati, pero ngayon nabuntis na siya, hindi na natin sinakyan. Yung pag-alaga ng hayop, hindi po yan basta-basta. Yung kaibigan natin na si Buso Silito, may baka siya na pinalagaan. Ang nangyari, nahulog sa kanal, na pilayan, hindi na makatayo. So instead na may binta sa mahal na presyo o magandang presyo, may binta lang sa pinakamura na presyo. Yan po ang diskarte sa mga may tindahan. Pag may mapansin sila ng mga baka na napilayan, bilhin lang nila ng mura. Tapos malaki yung kita nila. Kasi yung presyo ng pagkain nila, pag maluto na, hindi magbago, mahal pa rin. Kahit mura lang yung bili nila sa baka na disgrasya na ba, downer na, yun po ang tawag nila. Tayo naman na may-ari, mapilitan naman tayo na maibinta sa mura na presyo. Kasi pag hindi natin ibinta, hindi naman natin yan mapagkinabangan at hindi naman maubos pag kainin lang, pag malaki na yung baka. So yan lang, lugi na. At nakaranasan po tayo ng ganyan. Bago pa lang tayo dito, may nagpabili din sa atin ng baka. Nagpabili ng Webes, pagka Monday, nahikog yung baka, patay. Lugi tayo. Tapos yung pinalagaan din natin sa bundok, namayat, namatay din. At saka tayo mismo dito, naranasan din natin, naka-experience din tayo. Yung pinakagwapo natin kalabaw dati, namatay din. Kaya yung pag-alaga ng hayop, hindi yan basta-basta. Si Pare din, naranasan din niya na napatayan ng baka, nahikog, na limbag ba. I-jumboard naman yung operator oh. Ano yung driver na po sige dire? Ay muluto na eh. Yung dam namin oh, nasira na mga kaprobinsya dahil sa napakainit at palaging ginamit.
Di ba, Port? Saya ko siniro na diya. Pilang tudlo ni mo ha? Pilang tudlo ni mo? Ilang kilo lagi, Port? Masaya naman yung mga kasama natin dyan ngayon kasi litsong pabo naman yung ulam namin. Dog! Tao ka litsong pabo dong sa. Sabi nila ba ko? Ayaw luto ng siyo na kaya tutawal na. Lamig ini na. Yung gamit ko siniro oh. Lamika. Lamig yung kain ni Ron. Kusiniro na mo. Sa law ng askwando? Tambok na. At tambo. Muna gamiton nimo pang ano na diskarte nimo dai kung panggisa. Ayo. Ang discarded. Usa may una nimo ibutang ana yon. Ha? Usa may unang ibutang ana. Hindi ka. Tiga pahiyam gyud sa sige kay lamit na pugsudan oh. Tingin katawas dodong kay masarap naman yung ulam. Pista na po. Mura raga pista sige. Mundang nagdayan mo sa una. Ay, wala ka gaminaro ron. Wala. Basi gaminaro ka ron. Mga kaprobinsya, kailan na po? Luto na yung aming litsong pabo. Yan. Lamang loob ng pabo. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Ulo na ako. Ganito di ari. Wala mo. No. Try sa ko. Makita. Oh, yan. Do. Oh. Inay. Inay tambok do. Tahanan eh. Kaya anay ha, hindi na usikan ng parang. Ano yung jum-jum? Jom, pakita Jom. Tagaan yung tambok niya. Dito. Kasalan. Solusin naman ito. Sige, galuto ano daw? Pagdun. Okay. Ako. Sino? Naman dito. So mga chicken wings ba? Harap ito. Kain mo na. Wala mo jom, chicken wings. Ano mo? Doon mo nagkaon ha? Doon. Ay ginaro. Ako gusto. Sila bantan. Nanayak mo. Maaming siya. Ngayon sa Glomboy. Ikaw lang kuha na yun. Ano ka? Gimana?
Wala ang gayon na nito. Wala nung kay pawapay kay pusa. Ayun, diri ra. Kung sa una nga, lang. Oo, nakakagabiin to. Hinangan nila. Paili na upat. Wala sa wala. Ay, mapalit lang yung araw. Wala na. Ayun, mamampat yun ako sa budo. Hindi po malampit. Malampit ko liga eh. Ngayon naman na. Yung Kainuman kayo ko gabi eh, ka. Ay, kailan mo nga tagtagay nga. Ito lagi ko na inom ako dahil hindi butang darap ko sa Instagram. Ay, ito rambit da. Nawala ang kahit ang gawin. Saan ko na mo? Ay, sikitin mo nila. Kumu kayo? No. Na pala na humugli mo sa lalo. Ayun ha. Yeah. wala. Nahulog yung budget ng mitik ba? Este. Kasi mo mapagtat ito. Nakakapang pralot. Hangod pa. Laig dito. Wag ka masugay sa mga eh. Ito nga ang para sa dumport. Saka dito na puport. Yagaw. Tay? Yagaw, wala dituloy. Baka sabi mo liko. Libog na nokta. Dah. Pwede mag-rehearsal. Pwede mag-rehearsal ay. Ayan. Dahil na camera no? Hindi ba? Hindi man pagkatulik ng na-practice ko. Isag ulit pa. Kasi ka sa atin ah. Kasi ka sa. Din. Hmm? Yun. Kasi ka sa ba?